Yan, good morning. So, meron tayong client, Sniper 155 naman. Itong client natin ay binaba from Lalamove. So, ang history nito ay ang gagawin natin dito is baba makina, no? Yan, so binaba na natin makina. Ang problema nito, naghalo daw yung coolant at langis. And then kumatok yung makina. So, siguro matagal na yung langis at coolant na nagmix sa loob. Tapos pinaandar pa rin ang pinaandar. So kumatok daw ang makina. So upon checking, kasi nakaano na to baklas na to lahat galing kasi ng Yamaha. Then nung pina-estimate nila kung magkano yung price, hindi daw kaya. So pinull out nila. So anong nangyari, na-stock up to ng 5 months. 5 months daw. So ito, yung connecting rod hindi na umiikot, hindi ito. So kinalawang na kasi ayan. And then ano pa, ito yung mga bearings mga bearings may mga kalawang na. So hindi, wala na ba itong langis, no? Sa loob tinanggal na yung langis, kaya kinalawang yung mga loob kasi mga mga bakal dapat kahit papaano nung binaba or inuwi nilagyan ng langis para sana hindi nag stack up yung mga pyesa. So yan, overhaul tayo. Kita nyo to, ayan puro nakalawang. Linisan natin to. Tingnan natin kung matanggal yung mga kalawang nito. So ayan, tapos eto, clutch housing nya, ayan kayod na. So palit yan ng clutch assembly. Mga lining plates palit. So yan, nakaano na lang to, nakabalde na lang to, di ko alam. Papakilo na lang sana ata to. Pero ayan lahat ng mga stud bolt nya kalawang. So lahat to lilinisan natin. Injector nya tinanggal na rin. Ayan, mahaba-habang trabaho to. And then itong rocker arm, sana may play pa kasi ang mahal ng rocker arm. Pero meron naman tayo Racing Monkey. And tapos makikita din natin dito sa piston. Ayan, yung intake at valve, ayan tukod na tukod, ayan ang lalim umbrella. So ayan, buti natanggal to kasi baluktot. Ayan, umbrella. Ayan, yung intake tsaka exhaust valve, palit na to. So kompleto naman tayo ng parts. Budget lang talaga yung magiging neto. Kaya pinull out din kasi doon sa Yamaha nung pina-assist sa kanila hindi daw kaya yung budget. So inuwi, na-stock up ng 5 months kaya kinalawang. So ayusin natin to. Overhaul lahat. So since overhaul na, baba na, buuin na lang natin, restore natin. So ito yung mga dapat natin palitan yan. So dito muna tayo sa connecting rod, palit tayong connecting rod. And then itong piston. Tapos etong clutch assembly, clutch plate, clutch lining, clutch wheel, clutch boss. Tapos itong mga intake valve, ito yung mga tumukod, umbrella na yun Tapos ito, timing chain, tingnan nyo naman, kit. Wala nang talaga, hindi na siya diretso. Timing guide, tensioner, tapos rocker arm, camshaft. And then ito yung pinaka main reason kung bakit na ganito yung motor ni Bossing. So ayan yung water pump nya, wala ning LEC ng impeller. So bakit nagkaganto? Dahil yung cooling system ng 155 hindi niya kayang palamigin. So naka-stock radiator pa kasi yun. So ang dahilan, nag-overheat kaya nalulusaw to impeller. Plastic lang kasi yun. So ang pinaka best solution nito, palit po tayo ng big radiator para yung cooling system po ng 155 o yung motor natin hindi po magkaganto. So isa pang issue yung may-ari po kasi nito ay hindi alam po yung salitang PMS. So pinapagawa lang pag may sira ang motor. Yun po yung iwasan natin. As per manual kasi 12,000 hanggang 12,000, every 12,000 po magpa-PMS tayo. FI cleaning, pa-check po natin yung mga water pump. Yung lining every 30,000 naman yon. So ugaliin po natin magpa-PMS. Huwag po magpagawa kung kailan sira na o hindi na umaandar yung motor.
para po maiwasan yung gantong gastos. So ito, halos magagastos ni bossing dito ay medyo masakit-sakit sa bulsa. So ayun, i-restore natin since kaya naman daw ng budget, ayusin na lang po natin.